Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Son saad ng isang guard dalhin daw nito ang taong ito sa 97th floor, na agad namang sinang-ayunan ng isa. Ilang sandali pa ay narating na nila ang 97th floor at pagkatapos ng ilan pang mga hakbang, ay nilapitan ng guard si Chen Xiao. Ano sambit ni Chen Xiao, mayroong taong gusto siyang makita, mapapansin ang kanyang reaksyon nang mapatingin sa direksyon ni Chen Fan na patanong kung bakit ito nandito. Hatugon ni Chen Fan, so ang ibig daw ba nitong sabihin hayaan niya lang si Yao Yao sa pag-iyak at paghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama. Napayuko si Chen Xiao, hindi umimik. Nagtanong si Chen Fan kung nasaan na yung charming at mayabang niyang pinsan, mukhang ito raw ay ibang-iba na ngayon, tinanong kung ano ang problema nito. Sumagot si Chen Xiao na ayos lang siya, pakiusap umuwi na ito. Dadalawin niya na lang si Yao Yao kapag may oras siya, ngunit nagulantang si Chen Xiao nang may biglang tumawag sa kanya. Chen Xiao, sambit nito, dalhin daw nito ang taong ito sa loob at hayaang makita niya. Yes master, tugon ni Chen Xiao, at humakbang na patungo sa loob kasama si Chen Fan. Pagdating nila sa loob ay bumungad sa kanila ang ilang mga cultivators na nag-uusap, at tatlo pang mga cultivators na nakaupo sa sofa at ang isang ito ay si Yuan Xiao. Brother Yuan, sambit ng isa, hindi raw ba't ito ay kamag-anak lang ng alipin nito? Ano ang binabalak nitong tingnan? Ang mga ito ay mga hamak lang na mga nobody. Sinabi ng isa, na ngunit si Jiang Churan ay malapit nang lumabas mula sa kanyang seclusive cultivation. Ito ay ang nakatadhanang maging concubine ni Brother Yuan magmula nung unang araw na ito ay maging isang disciple. Binigyan ng kaunting shake ni Yuan Xiao ang kanyang alak at nagsabing marahil hindi alam ng mga ito. Ngunit ang partikular na alipin na ito ay hindi lang sa napaka-capable sa trabaho, ito rin ay ang pinsan ni Chen Baixuan at iyon ang dahilan kung bakit pinromote niya ito bilang deputy officer. O sambit ng isa, so ito raw pala ay pinsan ni Chen Baixuan. Idinagdag ng isa na si Chen Baixuan ay medyo active sa mga araw na ito at base sa mga narinig niya ni winasak pa nito ang base ng 8 major alien clans. Ho, tugon ng isa, ngunit ang 8 major alien clans daw ay baliwala at magmimistulan lang ng mga hangal kung ikukumpara sa kanilang Shanghai sect. Ang lahat ng mga tao na nasa mga abandoned realms ay nararapat lang na maging kanilang alipin. Exactly, dagdag ng isa, not to mention ang Chen Baixuan na iyon ay umaasa lang sa sword formation upang matalo ang mga alipin na iyon. Idinagdag ng isa na kung ito lang sana ay naging disciple at tumalima sa kanila ang buhay, sana nito'y mabibigyan pa ng kapatawaran. Ngayon kapag nainis pa uli nito ang kanilang mga ancestors, sino raw ba ang may pake sa Baekhyong sect? Sa tingin niya ang mga iyon ay muli na namang makakatanggap ng kaparusahan. Fan bulong ni Chen Xiao, kumalma lang daw ito, ang mga ito ay hindi mga taong kaya nilang i-deal. Ang mga kamag-anak at mga kaibigan ng kanyang master ay mga ancestors ng sacred ground, hindi nila maaaring ma-offend ang mga ito. You damn slave, sigaw ng isa, ang pangahas naman daw nitong bulong sa harap nila sabay pakawala ng isang finger strike. Tumama kay Chen Xiao, napasigaw agad na bumagsak, dahan daw ang tumayo at nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay natatakot sa mga ito. Chen Xiao, sambit ni Yuan Xiao, ano hindi raw ba nito sinabihan ang kanyang kamag-anak patungkol sa kanilang patakaran dito? Agad na lumuhod si Chen Xiao nang marinig ito, nagmakaawa umano'y ang kanyang pinsan ay walang gaanong alam patungkol sa outside world kaya pakiusap patawarin niya ito sa pagiging rude nito. Hatugon ni Yuan Xiao, ano nakalimutan na raw ba nitong ito ay isang hamak lang na alipin? Ano iniisip daw ba talaga nitong ito ay mayroong karapatang humingi ng kapatawaran para sa kapakanan ng iba? Pakiusap patawad paulit-ulit na sambit ni Chen Xiao habang paulit-ulit na nagbabaw, ang pagdugo ng kanyang noo na dulot ng paulit-ulit na pagtama sa sahig ay tila hindi niya naalintana. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na wala siyang idea kung ano ang nangyari sa nagdaang 6 na taon at sa kung ano ang nagled kay Chen Xiao patungo sa path ng deprivation. Ang tanging alam niya lang sa ngayon ay gusto niyang patayin ang mga ito. Agad na tinulungang tumayo si Chen Xiao.
Outrageous sigaw ng isa kay Chen Xiao, ang pangahas naman daw nitong tumayo nang wala ang permiso ng kanilang master, sabay pakawala uli ng isa pang finger strike. Hindi sigaw ni Chen Xiao sa kanyang pagkabahala nang bigla itong sinalag ni Chen Fan gamit ang kanang kamay, tinawag na useless, na siyang ikinabigla ng tatlo. Ano sambit ng isa, ito ay isang cultivator? Sinabi ni Yuan Shao na wala siyang nararamdamang cultivation na nagmumula sa taong ito. At sinabi naman ng isa pa na hindi raw ba kaya na nagkamali sila sa taong ito. Tila nagising si Chen Xiao Fan, sambit niya, nagtanong kung bakit kailangan niya pang gawin iyon. Haha, great, tugon ni Chen Fan, ito raw yung pinsan na kilala niya, isang individual na nagtatanim ng takot sa lahat ng mga taga Jinling, ang ama ni Yao Yao. Sinabi ni Chen Xiao na siya ay nagtiis sa loob ng 6 na taon, ngunit ito ni hindi nito kayang tumagal kahit na 1 minuto man lang. Fan, inuulit niya raw hindi nila maaaring ma-offend ang mga ito. Ang nasa likod ng mga ito ay mga taga-sacred grounds at mga nascent ancestors, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ayos lang yun. Ang tunay niyang layunin rin naman ay ang i-demolish ang Taichu Temple, Wuji Dojo at Sun Sect, na siyang nagpaalarma sa tatlo. Agad na nag-release ng chipa sigaw na nagtanong kung who the hell ito, gayunpaman sa isang kisap-matay na gawa ng maipaglapit ni Chen Fan ang distansya sa pagitan nila. Hindi sigaw ni Yuan Shao sa kanyang pagkabigla, tumilapon sumadsad patungo sa ilang talampakan. Pagtila ng usok ay tumayo si Yuan Shao na pamura, sinigawan si Chen Fan na ito ay isang hamak lang na nobody. Ang pangahas naman daw nitong saktan siya, sabay activate sa kanyang ikatlong mata. Ngunit isang tadyak sa dibdib lang ang isinagot ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang siya ay mapabulwak ng dugo bumulagta. Nasa dibdib niya pa rin ang paa ni Chen Fan, nagtanong kung sino na ang nobody ngayon. Ang pangahas naman daw nitong pretuhin bilang alipin ng kanyang Jinling disciple, sabay dukot sa ikatlong mata ni Yuan Shao. Agad na ibinuko ng isa ang kanyang mga pakpak, masama ito, sambit niya, kailangan niyang tumakbo. Iyon ay imposible, sambit ni Chen Fan, sabay hila palapit, tinanggalan ng mga pakpak, isinunod ang ulo sabay baling sa isa pa na siyang ikinabahala nito. Nag-infuse ng chi si Chen Fan sa kanyang kamao, nagsabing ito ay hindi makakatakas, sabay pakawala ng isang suntok. Napasigaw na siya ay ang disciple ng elder ng Sun Shrine. Ang pangahas naman daw nitong saktan siya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na talagang ang mga ito ang target niya, since si Nolan ay nang ahas na i-eliminate ang kanyang Baekhyong sect, kailangan niyang maningil. Ano sambit ng langgam ito ay si Chen Baekhyun, sumabog. Binalikan ni Chen Fan si Yuan Shao, hinawakan sa leeg, kinaladkad, sinabihan si Chen Shao na sumunod sa kanya, agad na tumalon palabas ng building. Forget it, sambit ni Chen Shao, kung ganon, agad na tumalon insan, hintayin daw siya nito. Kumalat na sa buong Yanjing ang pangyayaring ito. Napasabi ang mga tao na pagkatapos na ma-eliminate ni Chen Baekhyun ang mga Dark Alien clans, sa wakas aatakihin na nito ang mga external cultivators. Ngunit mayroon dong higit sa isang mga nascent soul cultivator sa bawat sacred grounds na ito. Mayroon ding mga Shenzi at mga Golden Core cultivators. Matatalo ba ni Chen Baekhyun ang mga ito? Lumipat ang eksena sa isang sacred ground sa himpapawid. Ay sinabi ni Yuan Shao kay Chen Fan na ang Wuji Dojo ay binabakapan ng Wuji Sect, habang ang kanilang Taichu Temple naman ay sinusuportahan ng Taichu Divine Realm. Ang nasa likod ng Zuan Kung Sect ay Soaring Sect, at para naman sa taong pinatay nito kanina na mayroong gintong mata, iyon ay true disciple ng Sun Shrine, kaya ito raw ay nasa trouble. Hatugon ni Chen Fan kung ganun, ano ang gagawin niya ngayon. Sumagot si Yuan Shao na pakawalan siya nito at pagkatapos ay humingi ito ng kapatawaran sa mga elders. Siya ay true disciple din ng temple, kaya matutulungan niya raw ito sa pagmamakaawa. O talaga ba patatawarin siya ng mga yun, patanong na tugon ni Chen Fan. Napansin na ni Yuan Shao na pinaglalaroan lang siya. Isa pa dagdag ni Chen Fan, ang mga sekta raw na gaya ng Sun Shrine at Wuji Sect ay malakas lang sa Nantian Realm. Sa buong universe ang mga iyon ay mga hamak lang na ordinaryong sekta sa Central Galaxy. Ano, tugon ni Yuan Shao sa kanyang pagkabigla, alam nito ang patungkol sa Nantian Realm at Central Galaxy, nang biglang mayroong mga sumalubong sa kanila at ang mga ito ay mga true disciples ng bawat sekta na nagmula sa ibang star. Ang taong ito ay si Wukai, isang Divine Golden Core ng Wuji Sect, at isa ring backup Shenzi. Tinanong niya si Chen Fan kung ito ba yung nang insulto sa kanilang sekta.
Chen Baixuan dagdag ng isa ang lakas naman daw ng loob nitong tumungo rito upang maghanap ng away idinagdag ng isa na binabalak pa naman daw sana ng kanilang ancestor na kunin ito bilang disciple bigyan ng opportunity na makatanggap ng gabay mula sa kanilang Shenzi, isama sa kanilang paglalakbay sa universe at paliguan ng lubos na karangalan. Gayunpaman pinili nitong insultuhan ang kanilang mga sekta, mukhang talaga raw palang hinahanap nito ang kamatayan. Chen Baixuan dugtong ni Wu Kai kapag ito raw ay nakahandang humingi ng kapatawaran ngayon din maaaring kunin niya pa raw ito bilang kanyang disciple, pagkakalooban niya ito ng identity bilang external disciple ng kanilang Wuji sect. Hatugon ni Chen Fan pinatay niya raw ang ilang disciple na nagngangalang Yin Lan at Jin Yao mapapatawad pa rin daw ba siya ng mga ito? Hapasigaw na tugon ng isa ni hindi pa nga raw umabot sa 20 ang mga true disciples ng 4 na sacred grounds tapos ngayon sasabihin nitong pinatay nito ang 2 true disciples, dugtong ng 2 pa ito raw ay napaka-outrageous. Sinabi ni Wu Kai na kapag pinakawalan nito si Yuan Shao hindi niya ito papatayin idinagdag sa kanyang isip na si Yin Lan ay ang kanyang kapatid. Nang biglang tinapos na ni Chen Fan si Yuan Shao nagsabing gaya ng napagkasundoan pinakawalan niya na ito patungo sa mundo ng reinkarnasyon hindi raw ba, ubos boses na isinigaw ni Wu Kai na i-execute ang taong ito. Thus sumugod na nga ang mga true disciples ngunit naglabas lang ng isang stick si Chen Fan pinaikot hinawakan ng mahigpit, at nagsabing papatayin niya ang sinumang lumapit sabay pakawalan ng isang slash. Hasambit ng isa kung ganun tikman nito ang kapangyarihan ng kanyang ginintoang payong, hatugon ni Chen Fan hinati sa isang slash lang ng stick na siyang labis na ikinabigla ng iba. Napasabi ang isa na ang lakas nito ay napaka-overbearing. Napasabi si Wu Kai sa kanyang isip na kung ang lahat ng mga true disciples na ito ay ma-eliminate sa harap niya tiyak na maaapektuhan ng gusto ang reputasyon ng kanyang sekta. Kaya nagcast siya ng kung anong spell kung ganun Chen Baixuan kailangan daw nitong mamatay ipapakita niya rito ngayon ang tunay na kapangyarihan ng isang Divine Golden Core nag-perform ng sulam angkang tinatawag na Wuji Galaxy Map in Expand. Umano'y bawat bituin sa mapang ito ay mayroong imbak na isang shot ng Golden Core Power Chen Baixuan ito raw ay mamamatay na sa pagkakataong ito nagpakawala. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi pa nito turn sabay iwas ng napakadali at dash patungo sa 2 true disciples ihahatid niya raw muna ang mga ito sa impyerno. How dare you sigaw ni Wu Kai habang pinagtatatagpas ni Chen Fan ang iba pa. Insolent brat sigaw ni Wu Kai dahil sa ginawa nitong ito'y nararapat lang na ma-eliminate ang buong sekta nito family at kahit na ang buong Earth. Nag-release ng matinding energy umano'y ang bituing ito'y kailangang bahain ng dugo, puro tahol walang kagat tugon ni Chen Fan ito raw ay walang silbi. Hasigaw ni Wu Kai dudurugin niya raw ito sa araw na ito bilang warning sa mga tao ng bituing ito ngunit sumagot lang si Chen Fan na gaya ng sinabi niya na, ito ay walang silbi. Binasag ang atakeng paparating gamit lang ang isang stick na pabulwak ng dugo si Wu Kai na paatras. Sambit ng isa natalo si Wu Kai ang ultimate technique nito ay binasag lang ng isang maliit na sanga. Nagwala na si Wu Kai Chen Baixuan ang pangahas naman daw nitong basagin ang kanyang salamangka ngayon sila raw ay maglaban hanggang kamatayan sabay activate sa kanyang eyebrows nagpakawala hasambit ni Chen Fan maglaban hanggang kamatayan raw ba kaya kung bigyan niya na lang ito ng kamatayan sabay neutralize sa atakeng paparating. Maririnig ang mga boses na sumisigaw na espare nito ang buhay ni Wu Kai nagcast ng isa pang divine technique si Wu Kai nagsummon ng ilang mga gininto ang kamay ngunit napakadali lang itong iniwasan ni Chen Fan sabay bigay ng counter, hindi sigaw ni Wu Kai sumabog, kinuha ni Chen Fan ang kanyang core, nang biglang mayroong 4 na dumating. Damit sigaw ng isa ang pangahas naman daw nitong patayin ang Holy Son ng kanilang Wuji sect. Brat bilasan daw nito ibigay nito sa kanila ang core ni Wu Kai kung ayaw nitong madurog at maging abo lumuhad ito at magmakaawa ngayon din. Mapag-aalamang ang mga ito pala ay ang mga leaders ng 4 major sacred grounds, ang mga sect masters ng Taichu Temple at Wuji Dojo, Sun Palace at Zuan Kung sect. Ang isang ito ay ang sect master ng Taichu Temple, ang master ni Yuan Shao at Ranran. Kid sambit niya gusto niya raw sanang ito ay dalhin ni Jiang Churan sa kanilang sekta upang maging kanyang disciple ngunit lumalabas na ito raw pala ay napaka-rebellious at ungrateful na tao, deserve nitong mamatay.
Sinabi ng sect master ng Sun Temple na gamitin nila ang dugo ng taong ito bilang panghugas sa humiliation na dinala nito sa kanilang mga sekta, patayin siya dagdag pa ng sect master ng Wuji Dojo. Hatugon ni Chen Fan sabay infuse ng chi sa maliit na sangang hawak niya at sino naman daw ba ang mga ito nagbabalak na patayin siya sabay bitaw ng isang malaking swing. Agad na umatras ang apat hasambit ng isa mukhang angkit daw pala na ito ay mayroong skills. Sinabi ng Taichu Temple Sect Master na ito ay umaasa lang sa kanyang abilities nang biglang nasa harap niya na si Chen Fan, napasigaw kasabay ng pagkaputol ng kanyang kamay ngunit kasabay rin nito'y ang pagkaputol ng maliit na sangang gamit ni Chen Fan. Hasambit niya sa kanyang isip after all ito raw ay isa lamang normal na sanga, hindi nito kayang i-handle ang kanyang makapangyarihang abilities. Shen Beichuan sambit ng sect master ng Sun Temple umano'y inaamin nilang ito ay malakas, gayunpaman nasa aid nila ang Yan Mountain Formation bukod pa dun ito ay nag-iisa lang at ni gaano daw ba ito kalakas, ipinapayo niya rong sumuko na lang ito ngayon din. O tugon ni Chen Fan sabay hagis sa sangaso iniisip ng mga ito na siya ay na-outnumbered nila, sabay summon sa 6 na demon ancestors na siyang ikinagulantang ng lahat. Ano sambit ng isa napatanong kung ang mga ito ba ay mga demon lords? Ito ay napaka-horrible dagdag pa ng isa ang lahat daw ng mga ito ay nasa nascent soul level. Kill sambit ng isang demon ancestor ilang libong taon na raw siyang hindi nakakatikim ng buhay na nilalang, at sinabi naman ng isa pa na matagal-tagal na rin silang hindi ini-release ng kanilang master. Agad na sumugod ang mga demons nag-cast ng kung anong spell ang sect master ng Sun Palace nagpakawala ngunit napakadali lang itong sinalo ni Mu Xiao, no way sambit ng sect master kung walang maayos na heavenly treasure hindi mo raw masasangga ang atakeng ito, sa kabilang dako ay nasa kamay na ng isang demon ang sect master ng Taichu Temple habang ang ibang demon naman ay tumungo sa mga true disciples. Paghawi ng shot ay makikitang isusubo na ng isang demon ang sect master ng Taichu Temple. Sinubukang kumawala ng kanyang core ngunit inextend lang ng isa pang demon ang kanyang dila isinubo, ito raw ay napakasarap. Kinilabutan ang dalawa sa kanilang nasaksihan agad na sumibat kasabay ng iba pa gayunpaman agad silang hinabol ng mga demon ancestors pinagdududurog, at makalipas ang ilang sandali ay may iniabot si Mu Xiao kay Chen Fan. Hananalo si Greater Deity Chen sambit ng mga nakasaksi sa pangyayari gamit ang kani-kanilang mga artifact surprisingly ito raw ay nag-summon ng 6 na demon lords, at in-eliminate ng instant ang mga leaders ng 4 na sacred grounds. Hasambit ni Master Ye Greater Deity Chen mayroon daw pala itong ganitong kapangyarihan bakit ngayon niya lang ito ipinakita, nag-alala pa raw tuloy sila ng husto para lang sa wala at idinugtong naman ni Sparrow na sinadya niya ito. Pagkatapos na malipol ni Chen Fan ang 4 na sacred grounds ang mga mayayamang pamilya na nasa ilalim ng proteksyon ng mga ito ay agad na ng alanta, at sa muling pagkakataon si Greater Deity Chen ay muling hinirang bilang number 1 fighter ng Earth. Sa isang partikular na lugar ay mayroong mga cultivators na sumalubong sa kanya umano'y ang mga sacred grounds ay walang ginawa sa kanya kaya bakit kailangan pa nitong gawin ng bagay na ito. Ngunit isang finger art lang ang isinagot ni Chen Fan at nagsabing ang umatake sa kanyang Baekhyun sect ay walang iba kundi si General Nolan ng Sun Shrine hindi raw ba. Inactivate ang kanyang divine sense at idinagdag na ang sino mang nang ahas na magdulot ng kaguluhang ito sa China ay kailangang mamatay, ang Yan Mountain ay pininturahan niya ng dugo. Greater Deity Chen sambit ng isang babae nagtanong kung ang ginawa ba nito ay hindi pa rin sapat. Idinagdag sa kanyang isip na ito at siya ay mayroong arranged marriage sa isa't isa noon ngunit ngayon ay napakalayo na nito mula sa kanya hindi ko alam kung sino ang babaeng ito. Pinsan agad na lapit ni Chen Xiao sinabi ni Chen Fan na ipapaubaya niya rito ang pagtrabaho sa regulations ng Yan Mountain. Nagtanong kung nasaan si Ranran, kung tama ang pagkakaalala niya dito nito naabot ang Golden Core level hindi raw ba? Sinabi ng babae na nung ito ay lumabas mula sa kanyang seclusive cultivation ito ay agad na kinuha ng isang warrior na nagmula sa Taichu Divine Realm, umano'y ito ay ang siyang magiging asawa ng Holy Son ng Taichu. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito ang daan patungo sa sacred land na iyon, sinabi ng babae na ito ay isang top secret ang tanging narinig niya lang daw sa bawat paraiso, mayroong naglilid na landas patungo sa sacred land. Paraiso pagtataka naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na malamang ito raw ay sa Khonshu Realm,
kung ganun sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang bisitahin si Lu Yanzhou at ang Chen family. Mula doon ay tumungo na siya sa Deity Burial Valley kung saan matatagpuan ang gate, at dito ay bumungad sa kanya ang ilang mga bangkay. No sambit niya mukhang ang Kunsho raw pala ngayon ay nasa trouble. Sa Yuntian Palace ng Kunsho Realm ay nagbigay ng ulat ang isang cultivator, sir sila raw ay napapaligiran ng mga nasa 100 mga experts ng Golden Core level. Sinabi ni Shu'er na ang lahat ng ito ay nasa medium level at peak ng Golden Core level katapusan na nila. Napatanong ang Southern King kung who the hell ba ang mga taong ito, winasak na ng mga ito ang ilang mga sekta ng walang awa. Sumagot si Qingwei na sinasabing ang mga ito ay nagmula sa Taichu Divine Realm at sa tuwing sila ay nakakawasak ng anumang sekta kinukuha nila ang skills at techniques. Ngunit tila palaging ang mga ito ay nadidismaya dahil hindi sila nasa-satisfy mula sa mga low-level na techniques at skills na nakukuha nila mula sa ibang mga sekta. Nagbigay ng order si Yanzhou na sumunod sa kanya at mag-engage. Yes my lady, sigaw ng magkapatid. Ang isang ito ay si Yuan Feng, isang Heavenly General, ang nakatatandang kapatid ni Yuan Shao. Sumigaw ang isang cultivator na ang maliit na mundong ito ay ang siyang naglilid sa entrance ng Sacred Land. Ang mga ito ay hindi allowed na magtago ng mga heavenly treasures dito. Nagbigay ng order si Yuan Feng na patayin ang mga ito, hindi sila maaaring ma-delay sa task na ini-assign sa kanila ng Heavenly Warrior at Holy Son. Thus sumugod na nga ang mga cultivators. Sumalubong si Shu'er nagsabing ang Kunsho Realm ay walang ginawang masama laban sa kanila, bakit gusto silang patayin ng mga ito. At pasigaw namang nagtanong si Yanzhou kung ano ang kailangan ng mga ito. Hatugon ni Yuan Feng, dapat ang sisihin daw ng mga ito ay ang kanilang leader na si Chen Baixuan. Pinatay ng taong iyon ang kanyang younger brother at ang lahat ng members ng kanyang family. Na bigla si Yanzhou sa kanyang narinig si Chen Fan ay bumalik na. Ano sambit naman ang Southern King, inatake sila ng mga ito dahil kay Immortal Chen. Iyon ay imposible, sambit ni Qingwei, dapat si Immortal Chen daw ay maunang lumitaw sa Sky Capital City, ang lugar na iyon ay ang siyang dulo ng Path of Heaven. Ngunit sumagot lang si Yuan Feng na kapag ini-hand over ng mga ito ang mga members ng Chen family, maaaring spare niya pa ang kanilang buhay, at silang dalawa ay maaaring maging kanyang concubine. Pues mangarap ka, tugon ni Shu'er sabay sugod, ito raw ay hindi mapapalagpas ng kanyang master pagbalik noon. Hatugon ni Yuan Feng, so ito raw pala ay disciple ni Chen Baixuan, kung ganun babasagan niya ang mga braso't binti nito at ito-torture hanggang kamatayan. Sa tingin niya sa ganoong paraan mawawala na sa mood si Chen Baixuan na magyabang paagad na bumulusok pa ibaba si Shu'er. Tigil, sigaw ni Yanzhou sabay pakawala ng ice art. Pakawalan daw nito si Shu'er, ngunit sinalulang ito ni Yuan Feng gamit ang isang kamay. Tinawag na grupo ng mga wiklang sabay tadyak sa dibdib ni Shu'er. Mas magiging maingat pa raw siya kung ang nandito ay ang original na nagmamay-ari ng mundong ito. Ang mga ito ay mga hamak lang na langgam. Sinabi ni Yanzhou na kapag pinatay nito si Shu'er, ito ay hindi mapapalagpas ng kanyang husband. Tugon ni Yuan Feng, hahaha, husband daw pala nito si Chen Baixuan? Kung ganun papatayin niya silang dalawa, isisilid ang kanilang mga kaluluwa sa kanyang mga spiritual artifact, at susunugan sa loob ng 10,000 taon gamit ang demonic flames. Nang biglang bumugso ang isang napakalakas na enerhiya, sabihin mo uli ang bagay na iyon, sambit ng isang boses na mapag-aalamang si Chen Fan. Mapapansin ang reaksyon ng dalawa. Chen Baixuan, sambit ni Yuan Feng, nagtanong kung bakit ito nandito. Hatugon ni Chen Fan, hindi raw ba't sinabi nitong papatayin nito ang kanyang wife at disciple at ito-torture ang kanilang mga kaluluwa sa loob ng 10,000 taon. Idinagdag sa kanyang isip na although si Yanzhou ay nominal wife niya lang, ito ay ang siyang nangatawan sa Kunsho Realm sa kanyang behalf, kailangan niya itong protektahan. Tugon ni Yuan Feng, umano'y ganoon nga ang sinabi niya. Pinatay nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuan Shao. Matagal niya na itong pinatay kung hindi lang dahil sa pinapahanap sa kanya ng Green Below Warrior si Jiang Churan upang ibigay sa Holy Son. Chen Baixuan, alam niya raw ang patungkol sa 6 demons nito, sabihin nito sa mga iyon na wag makialam. Kailangan nitong lumaban sa kanya gamit ang sarili nitong lakas dahil kung hindi, pagtatatadyakan niya hanggang kamatayan ang disciple nito. Sabay bigay ng sample na pasigaw sa sakit si Shu'er. Okay, tugon ni Chen Fan sabay summon sa 6 na demon. Sinabihang lumayo ang mga ito mula sa kanya, na agad namang sinunod ng mga ito.
Tinanggal na ni Yuan Feng ang kanyang paa mula kay Shu nagbigay ng utos na wag hayaang makatakas ang beach na ito. Hahaha Chen Baixuan wag daw itong mag-alala siya ay hindi magpapakita ng awa. Sabay release ng matinding divine energy ngayon ipaparamdam niya raw rito ang pakiramdam ng kanyang kapatid nung ito'y pinatay nito. My goodness sambit ni Yanzo sa kanyang pagkabigla ito raw pala ay isang greater deity na naabot na ang nascent soul level napatanong sa kanyang isip kung magagawa ba itong matalo ni Chen Fan. Napasabi ang Southern King na nagagawa nitong makontrol ang mga kidlat nagagawa nitong magamit ang kapangyarihan ng batas at ni kaya pa nitong baguhin ang kulay ng heaven and earth. Ito raw ay umaakma ng gusto sa description ng isang greater deity na nakatala sa mga ancient books. Hahasambit ng mga cultivators ang kanilang Lord Yuan ay mga ngibabaw ang kanilang Lord Yuan ay mga ngibabaw, paulit-ulit na sambit ng mga ito. Hasaad ni Chen Fan kung ganun magsimula na sila hinahanap mo ang kamatayan tugon ni Yuan Feng sabay release ng kung anong teknik napasabi sa kanyang isip na kung ito ay malalamon ng kanyang artifact hinding-hindi na ito makakatakas pa makokontrol niya na ito magpakailanman. Gayunpaman nagulantang siya nang bigla na lang itong pinunit ni Chen Fan ito raw ay imposible agad na niretract at nagsummon ng isa pang artifact sabay pakawala ng isang sword/Chen Baixuan pagpipire-piresuhin niya raw ito, baktayo tugon ni Chen Fan bigla na lang may kung anong tumama kay Yuan Feng wasak ang kanyang artifact. Ito ay imposible sigaw ni Yuan Feng ang gamit niya ay isang divine weapon paanong naging posibleng nagawa itong mabasag ng isang hamak lang na golden core cultivator nagpakawala ng isa pang teknik. High boring sambit ni Chen Fan umano'y sinasayang lang nito ang kanyang oras biglang may tumamang sibat kay Yuan Feng na siyang pumunit sa kanyang physical na katawan. Humiwalay ang kanyang core sinigawan ng kanyang mga tauhan na dalhin ang beach na iyon sa kanya makikitang lumapit na ang mga ito patungo kay Shu o sambit ni Chen Fan sinusubukang tumakas sabay dakma sa core ni Yuan Feng. Habang sa kabilang dako naman ay bigla na lang lumitaw mula sa likod ni Shu ang 6 na demon ancestors agad na sinunggaban ang mga cultivators nagsitawanan, hahahakainan na umano'y walang makakatakas sa mga ito. Nagmakaawa ang isang ngunit bigla na lang siyang dinampot ng isang demon ancestor inihagi sa bunganga. Napasabi ang Southern King na ang lahat ng mga demons na ito ay mga greater deities ng nascent soul level. Napasabi si Yanzo na ang mga ito ay napakalupit, habang humakbang naman si Chen Fan palapit kay Shu agad na binigyan ng isang pil. Nagmakaawa si Yuan Feng greater deity pakiusap spare daw nito ang buhay niya. Naglabas ng isa pang pill si Chen Fan ito raw ay isang supreme grade pill enjoy niya raw ito agad na ipinakonsume. Na siyang ipinagtaka ni Yuan Feng napatanong kung bakit nito ginawa ang bagay na ito ngunit nagcast lang ng Jiuyu demonic flame si Chen Fan ibinalot sa core ni Yuan Feng na siyang naging dahilan ng pagsisisigaw nito nagmakaawa hindi wag Lord Chen magkaroon ito ng awa pakiusap maaari siyang magbigay ng impormasyon patungkol sa sacred land ngunit sumagot lang si Chen Fan na sinabi nitong ito torture nito ang kaluluwa ng kanyang wife at disciple kaya e-enjoy nito ang init ng demonic flame na ito sa susunod na 10,000 taon. Mula doon ay tumungo na si Chen Fan sa loob ng Yuntian Palace kung saan bumungad sa kanya ang mga members ng Chen family. Ang babaeng ito ay si Chen Guoga yung batang kasama ni Chen Fan noon sa isang partikular na banquet. Nagsabing ang kanilang grandpa ay naglaho ang kanilang Chen family ay natalo, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala narito pa si Chen Xiao at ang anak nitong babae ang kanilang Chen family ay mayroon pang pag-asa. Tamasambit ng isang uncle ni Chen Fan kailangan daw nilang i-rebuild ang Chen family, at sinabi naman ng isa pa na ang family ay buhay pa rin since sila ay buhay pa na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan. Sinabi niya kay Yanzo na mayroong malaking sakunang mangyayari sa Kunsho kaya e-evacuate nito ang mga taong narito patungo sa Earth na siya namang ipinagtaka ni Yanzo na patanong kung anong sakuna. Sumagot si Chen Fan na hindi niya pa maaaring sabihin sa ngayon ngunit gusto niya itong maging in charge sa evacuation, dalhin ito maging ang mismong Yuntian Palace idinagdag sa kanyang isip na tiyak na ang sakunang ito ay mayroong kinalaman sa deity grounds, kung ganun tugon ni Yanzo kung ganun susundin niya ang ipinag-uutos nito. Thus mula doon ay lumikas na nga ang mga taga-Kunsho patungo sa mortal realm sa pangunguna ni Yanzo at Shu habang si Chen Fan naman ay tumungo sa North Snowfield ng Kunlun. Inactivate ang kanyang eye prowess upang sumilip sa
Hasambit niya mukhang ito na raw ang deity grounds, hindi mukhang ito rin daw ay ang faint ground. Ang faint chi na narito ay napakakapal at napakapuro, ito raw ay halos kahalintulad na sa kapangyarihan na mayroon ng 6 demon ancestors gayunpaman daw ang faint chi na narito ay napakamakapangyarihan, mayroon din siyang nararamdamang hint ng death chi malamang mayroon dong bangkay ng faint dito na nasa ilalim ng lupa. Hindi raw ba kaya na ang mga deities na nabuo sa deity ground na ito milyon-milyong taon na ang nakararaan ay tinrap ang faint na ito rito upang hindi makontaminate ang mundo? Ngunit bakit daw ba pumunta rito ang kanyang master at yung mga taga 5 Elements Immortal Sect pati na ang mga taga Ascension Immortal Sect at Dadaw Sect ang mga iyon daw ba ay pumunta rito upang palakasin ang formation na ito? Hindi kung walang great opportunity hindi gagamitin ng mga iyon ang kanilang puwersa ngunit ano raw ba talaga ang hinahanap ng kanyang master? Inactivate uli ang kanyang eye prowess teka lang ano ito ang faint chi ay nare-refine? Teka lang ito raw ay nagiging deity chi ngunit saan ito papunta? No way raw na ito ay patungo sa Earth dahil kung ganun dapat ang Earth na ang magiging pinaka-nagniningning na cultivation planet. Bakit ang mga batas ng buong rehiyon ay involved din sa pag-refine sa deity chi? Bakit ang spiritual chi ng Earth ay nag-dissipate sa nagdaang ilang libong taon na naging dahilan upang ang Earth ay magmistulang isang patay na planeta? Ito raw ba ay dahil sa ang essence chi ng planeta ay aksidenteng nahigop ng array na ito? Ang deity chi na ito ay napakakapal ang mga ordinaryong mga tao ay sasabog kapag ka nakalanghap ng kahit na kaunti lang nito. Kapag ka ito ay lumabnaw saka lang ito maa-absorb ng mga mortal. So ang goal daw ba ng balak na ito ay upang i-nurture ang mga tao ng Earth, ano nino-nurture nila ito gamit ang deity chi sa loob ng ilang daang taon at pagkatapos nun ang spiritual chi ng Earth ay muling mare-restore, na nangangahulugang ang deity fetus ay isinilang na mukhang ito raw pala ay ang siyang greatest opportunity ng Planet East. Ang deity fetus ay mayroong kapangyarihang gumawa ng pinakamalakas na lahi at top celestial sect. After all kapag ka nakuha ng mga iyon ng deity fetus ang kanilang sekta ay aangat at ang siya ng magiging pinakamakapangyarihan sa lahat. Gayunpaman paano raw nangyaring hindi alam ng mga tao rito sa Earth ang patungkol sa deity fetus na ito, at maging sa kanyang nakaraang buhay siya rin ay hindi nakatagpo ng kahit na isang deity fetus man lang. Teka lang ilang mga cultivators daw ba ang naging daw reunion perfected immortal sa kanyang nakaraang 500 taong buhay? Teka lang ang tanging naging isang daw reunion perfected immortal sa kanyang nakaraang buhay ay tanging siya lang so ang ibig sabihin daw ba nito siya ay ang deity fetus? Ngunit may hindi raw tama kung ganoon dahil kung siya nga ang siyang deity fetus, tiyak na hindi siya hahayaan ng ganito ngayon ng kanyang master at kahit na siya ay nasa Tianhuang panoon, madali lang siya nitong makukuha kung gugustuhin ito kaya kung hindi siya ang deity fetus sino ito, ano hindi raw ba kaya na ang deity fetus na ito ay naisilang na? Sa kanyang nakaraang buhay ay kinuha siya ng kanyang master ngunit since siya ay napaka-stupid 30 taon na siya nung magawa niyang maabot ang ethereal enlightenment level. Gayunpaman si Kyong agad nitong naabot ang Golden Core level at nagkaroon ng Sacred Golden Core sa loob lang ng 3 taon na para bang ito ay ipinanganak para lang mag-cultivate. Sa kabila ng lahat hindi siya ni-look down ni Kyong sa halip patuloy lang ito sa pagtulong at pagbibigay ng encouragement, ni pinakasalan pa siya nito at sumampang siya'y hindi nito iniwan magpakailanman. Kung hindi lang dahil sa ito ay namatay sa kamay ng kalaban dahil sa pagtangka nitong pagprotekta sa kanya tiyak na ang magko-conquer noon sa universe ay hindi siya kundi si Kyong. Kaya raw pala ang kalabang iyon noon na mayroong noble identity at powerful strength ay nag-sneak in sa Xinwu sect upang patayin lang ang isang Yuanying cultivator kaya raw pala ang Xinwu Immortal sect noon ay hindi nag-alinlangang makipagdigma sa 9 celestial sects upang ipaghiganti si Kyong. Ang ginawa pala nilang iyon ay hindi lang paghihiganti sa kamatayan ng kanilang talented na disciple, kundi dahil sa labis na puot mula sa pagkawala ng backbone ng kanilang sekta. Sa madaling salita hindi siya ang deity fetus. Ito ay walang iba kundi si Fang Kyong. Nung mamatay si Kyong noon ang kanyang kapangyarihan ay bigla na lang na bumugso ang pace ng kanyang cultivation ay bigla na lang na bumilis, malamang iyon ay dahil sa nung mamamatay na si Kyong, inilipat nito ang great opportunity patungo sa kanya.
Xiao Qiong napakalaki raw ng utang niya, napatiklop ng kamao at idinagdag na sa kanyang nakaraang buhay siya ay umasa lang sa deity fetus na si Fang Qiong upang maabot ang Dao Reunion at Tribulation level, subalit sa buhay na ito madali na lang para sa kanya na maabot muli ang level na naabot niya noon sa kanyang sariling paraan. Sa buhay na ito ay pupunan niya ang lahat ng kanyang mga panghihinayang at pagkakamali. Gusto niyang magkaroon ng masayang buhay, ngunit sa parehong pagkakataon nirerespeto ng lahat. Gusto niyang pagbayarin ang lahat ng kanyang mga kalaban at magiging mga kalaban pa. Gusto niyang manginig sa harap niya ang libo-libong mga cultivators at umangat sa tugatog ng kalangitan. Si Celestial Lord Bixuan ay muling tatayo sa sentro ng universo. Ang deity grounds ay tila mga paraiso sa Earth, ngunit sa parehong pagkakataon, ito ay nag-harbor ng hindi mabilang na mga mutated monsters. Habang ina-annihilate ang mga halimaw sa isa sa mga deity grounds ng Earth, habang nakaupo sa isang flying ship ang Divine Prince o Holy Son ng Taichu Temple, ay nagsabing ang mga ito ay grupo lamang ng mga halimaw na nakontaminate ng faint Qi. Mukha lang na sa Yuanying level ang mga ito, ngunit in reality, ni hindi man lang kayang tumanggap ng kahit na isang atake. Sinabi ng isa na ngunit kahit na ang mga demonic beast pa raw na ito ay naabot na ang Yuanying level, ang mga ito ay hindi pa rin makakasurvive mula sa atake ng kanilang Taichu Heavenly Ship. Kasambit ng Holy Son isang lugar kung saan tinrap ng mga deity ang mga faint, ito raw ay isa lang nabubulok na lupain. Tumayo at idinagdag na kapag nakuha niya na ang great opportunity at naging sect master, umano'y tinitiyak niyang elelid niya ang kanyang army upang linisin ang lugar na ito. Of course, Your Highness, tugon ng mga servant, ito ay ang siyang Holy Son ng Taichu Divine Realm na titiyak nila ang pagkapanalo nito. Sa hinaharap ang paglinis sa mga abandonadong bituin ay hindi rin magiging mahirap para rito. Nagpatuloy sila sa paglalayag sa karagatan ng ulap nang biglang may sumalubong sa harap nilang isang artifact. Agad itong kinuha ng isang servant at lumuhad sa nakatalikod na Holy Son. Your Highness, saad niya umano'y si Divine General Lin ay nagpadala ng mensahe. Nagtanong ang Divine Prince kung ano ito. Sumagot ang servant na si Divine General Lin ay matagumpay na naisama si Divine Princess Jiang Churan patungo sa kanilang sekta. Gayunpaman, ang kanilang Taichu Temple sa Earth ay winasak ng isang individual na nagngangalang Chen Beixuan. How dare he, sigaw ng Divine Prince. Makikita ang reaksyon ng mga servant. Umano'y ang Holy Son ay galit na galit na. Nevermind, saad ng Holy Son, ang great opportunity naman daw ay malapit ng lumitaw at soon ang mga malalaking sekta ay darating na sa sentro ng deity grounds, kaya maging siya ay hindi ito maaaring palagpasin. Babalik na lang siya sa surface ng Earth upang isettle ang score sa taong iyon kapag nakuha niya na ang great opportunity. Sa kabilang dako naman ay tumungo si Chen Fan sa isa pang partikular na realm. Dinurog ang lahat ng mga halimaw na kanyang makasalubong. Naisip ang magpalit ng anyo na agad niyang isinagawa. Hangayon mukhang ito raw ay mas convenient, agad na tumungo sa isang portal. Pagdating niya sa isang partikular na sacred ground ay napatanong sa kanyang sarili kung ito na ba ang Divine Palace. Pagbaba sa harap nito'y agad na napatingin sa mga titik na nasa karatula, Origin God Palace. Ang ibig sabihin daw ba nito ay, maraming mga tao na raw ang narito at mukhang ang lahat ng mga ito ay naghihintay sa pagbubukas ng lugar na ito. Lumapit ang isang individual sa kanya, nagsabing siya raw ay nagtataka kung ang fellow ba na ito ay nagmula sa Lufeng Abyss, Heaven Evil Valley o Demon Sun Sect. Sumagot si Chen Fan na siya ay si Linhi ng Demon Sun Sect. O tugon ng lalaki, so ito raw pala ay si Linhi ang Holy Son ng Demon Sun Sect. No wonder na ito ay walang takot na maglakbay ng mag-isa sa demonic realm na ito. Nagpakilala bilang si Taoist Lingyun at inimbitahan si Chen Fan na sumama sa kanya at maupo sa banda roon. Umano'y sila ay nagmula sa Xuanfeng Sect ng Wuluan Star Realm. Tinanong si Chen Fan kung alam ba nito kung ano ang mayroon sa God Palace na ito. Pakiusap, tugon ni Chen Fan, ibahagi raw nito sa kanya ang kaalamang mayroon ito. Sinabi ni Lingyun na ang apat na mga katagang nakasulat sa front gate ng palasyo ay nagsasabing Yuan Creating God Palace. At base sa mga records na nakatala sa napakaraming mga stone tablets na nasa paligid nito, ang sagot ay medyo napaka-obvious na. Hatugon ni Chen Fan, so sinasabi raw ba nitong ang lugar na ito ay ang siyang sentro ng kabuuan ng Sacred Land at ang siya ring energy supply transfer station.
Oo, tugon ni Ling Yun at napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang lugar daw pala na ito ay hindi nilikha ng mga ancient immortals kundi ng mga spirit ancestors bilang imbakan ng kanilang mga yuan. Kung talagang mayroong yuan sa lugar na ito maging siya para sa kanya ito ay isang opportunity na hindi niya maaaring palagpasin. Kung talagang mayroong immortal crystal sa loob maaari siyang gumawa ng immortal fetus mula rito. Idinagdag ni Ling Yun na ang mga Holy Sons ng mga malalaking sekta ay nasa loob na at ni kinandado na ng mga Divine Warriors ang gate ng God Palace. Kaya ang mga tulad nilang nagmula lang sa mga normal na sekta ay maaari lang na makapasok sa loob ng palasyo pagkatapos ng 3 araw. Hatingnan daw nito yung flying ship na paparating ito raw ay ang Taichu Galaxy Ship ng Taichu Sect. Itinuon ni Chen Fan ang kanyang atensyon sa dalawang individual na mapag-aalamang si Warrior Lin at Ranran, napasabi sa kanyang isip na si Jiang Churan in some ways ito ay isa sa immortal fetuses ng Earth na nanurish na ng immortal energy. Hasambit ni Ling Yun ano ito raw ba ay interested dun sa babae na katabi ni Warrior Lin ito raw ay hindi maaaring mahulog sa babaeng iyon, dahil ayon sa mga sabi-sabi ito ay ang siyang napili ng Holy Son ng Taichu Sect na magiging kanyang bride. Soon ito ay dadalhin nila sa Taichu Divine Realm at nagpatuloy sa pagsasalita, napapigil ng tawa si Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na kung ganun kailangan niyang dalhin pabalik si Ranran sa pagkakataong ito, kailangan niya itong gawin para kay Ontang at syempre dahil ito rin ay kanyang responsibilidad bilang member ng Earth gayunpaman ano raw ba ang nasa isip nito. Sa barkong panghimpapawid ay nagtanong si Warrior Lin kay Ranran kung ito ba ay nababalisa dahil sa dinala niya ito rito ng labag sa kanyang kalooban. Sumagot si Ranran na siya ay hindi magtatangka. Idinagdag ni Warrior Lin na narinig niya rong kilala nito si Chen Baixuan yung taong puminsala sa Taichu Temple. Ano kaibigan daw ba nito yung taong iyon? Makikita ang pagkabigla ni Ranran mula sa kanyang narinig. Sumagot si Ranran na sila ay magkaibigan ngunit matagal na silang hindi nagkikita sa isa't isa. Sinabi ni Warrior Lin na mas maiging wag na itong magkaroon ng koneksyon sa taong iyon dahil soon ito na ay ang siyang magiging asawa ng Holy Son, at magkakaroon ng chance ang pamunuan ng Taichu Divine Realm kasama ang Holy Son kaya paanong ito ay maaaring makipagkaibigan pa sa isang nilalang na nagmula sa Desolate Realm na maaabo na rin naman sa hindi katagalan. Napatiklop na lang ng mga kamao ng patago si Ranran, ikinumpos ang sarili't sumagot na ito'y kanyang naiintindihan.